dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. You're strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revealed. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Forever without end, creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will proclaim until Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. And greatly to be praised. Like three.
Hello. Good morning po. Welcome sa ating Lord's Day worship service. Request ko po na magsitayo ang lahat sa ating pagbabasa sa kanyang salita. At i-open nyo po ang inyong mga Bible sa mga awit 145 verses 17 to 21. Okay. Verse 17. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin ng lahat ng laman ng kanyang banal na pangalan magpakailan pa man. Tayo po'y manalangin. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito sa pagkakataon na makarinig muli ng iyong salita. Sapagkat tanging salita mo lamang, Panginoon, ang magtuturo, magsasaway, magtutuwid, at magsasanay sa amin sa katuwiran. Panginoon, isa kami sa hindi kumilala sa iyo noon. Isa kami sa hindi tumanggap sa iyo noon. Kami ay alipin ng kasalanan. Kami ay alipin ng mundo. Ngunit sa awa at grasya mo, kami iyong pinanganak muli. Pinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban mo. Salamat, Panginoon. Binigyan mo ng karapatan kami na maging iyong mga anak, na may kasigurahan na balang araw ay manunuluyan sa iyong tolda, na mayroong pag-asa na balang araw ay maninirahan sa iyong banal na burol. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Panalangin namin, Panginoon, kung meron man pong nanghihina sa iglesia mo dito sa Kabkaben, alam namin, Panginoon, ikaw lamang ang magpapanumbalik at magsasaayos ng lahat. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa aming buhay na Diyos, sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa pagbasa sa Lumang Tipan. Please open your Bible sa Deuteronomy chapter 15 verses 4 to 11. Okay. Verse 4. Ngunit hindi magkakaroon ng dukha sa inyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong angkinin.
kung masikap mong papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos at gagawin ang lahat ng utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos na gaya ng ipinangako niya sa iyo. Ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang. At ikaw ay maghahari sa maraming bansa, ngunit hindi ka nila paghaharian. Kung mayroon sa inyong isang dukha na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga bayan sa lupain ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pamamatigasin ang iyong puso ni maging maramot sa iyong dukhang kapatid. Kundi, iyong ang bubuksan ang iyong kamay sa kanya at papautangin mo siya ng sapat para sa kanyang pangangailangan, maging anuman iyon. Pag-ingatan mong huwag mag-isip ng masama na iyong iisipin ang 7 taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na. At tiningnan mo ng masama ang iyong dukhang kapatid at wala kang ibinigay sa kanya, siya ay maaaring dumaing sa Panginoon laban sa iyo. At ito'y magiging kasalanan mo. Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam kapag binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Yamang hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at dukha na sa iyong lupain. Patuloy po tayo sa pagbasa sa Bagong Tipan sa 1 John chapter 5 verses 16 to 21. Verse 16. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Naukol sa mga nagkakasala ng hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y sa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.
Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Manatili po lamang tayo sa ating pagkakatayo at tayo'y aawit ng mga himno. Gandang umaga. Sige po. So sa ating pagpapatuloy, atin pong aawitin, Your words are wonderful, declaring na ang salita niya lamang po ang ating kailangan. All together. Your words are wonderful, unfolding like the dawn, a wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary climb. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Come write your holy truth upon our longing hearts, and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, the words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. One more time. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life, through all your words of life, your words of life. And sa pangalawang awitin natin, we will declare
His robes for mine. His robes for mine, a wonderful exchange. Clothed in my sin, Christ suffered need God's reign. Draped in His righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus was forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, what cause have I for dread? God's daunting low, Christ master in my stead. Faultless I stand, with righteous works not mine, saved by my Lord's vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus was forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. Let's sing. His robes for mine, God's justice is a peace. Jesus is crushed, and thus the Father's pleased. Christ drank God's wrath on sin, then cried, "'Tis done." Sin's wage is paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus was forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. Let's sing the last verse. His rose for mine, such anguish none can know. Christ God's beloved, condemned as though his foe. They as though I accursed and left alone. I as though he embraced and welcomed home. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus was forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, my praise, my praise, my one more time. My praise, my all, shall be for Christ alone. Amen. At sa uling kanta, dideclare po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon.
From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revealed to children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. O God, Most High, your name will be revealed. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Forever without end, creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. And greatly to be praised. Amen. Tayo po'y magsiupo. Sorry, Yana, hindi pa po. Dito muna, hindi pa. Yana. Tingnan mo yun. Okay. Word pala, no? Ay, hindi pa. Okay, so sa atin pong pagpapatuloy sa bilang
pagsamba po sa ating Panginoon. Tayo po ay hahandog sa ating Panginoon, no? And so this time, alam ko po na hindi natin siya masyadong nabibigyan ng importance dati. Pero this time, sa pagpapatuloy po na pagsasaayos ng Panginoon sa lahat at sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na po sa iglesia, mamaya maririnig po natin sa salita ng Panginoon yung kahalagahan po ng pagbibigayan, even obedience sa Panginoon. And even ito po ay part po ng ating pagsamba sa Panginoon, ang pagbibigay at sisilbi or yung tinatawag na ministeryo po para sa mga banal. So, this time, atin pong ibibigay ang ating mga handog. So, ito po, hindi po ito 10% or what, pero sabi po sa salita ng Panginoon, tayo po ay magbigay ayon sa ating kakayanan at sa kagalakan po ng ating puso. So sa inyo pong pagbibigay, nandyan po sa likod yung ating offering box. So pwede nyo po ilagay dyan yung inyong mga handog. So we will give siguro mga few seconds na ilagay nyo po no, sa ating offering box ang ating mga handog. So, and sa online din, yan nakapost po yung, pwede po kayo magbigay sa online. And yun, through GCash lang naman po tayo. So, sa mga online, pwede po kayo magbigay dyan. So, okay, you can present and pwede nyo na po ilagay yung inyong mga offering freely to God. And then tayo po ay mananalangin. Okay. So, okay, let us pray po, no? Our Father in heaven, Lord, ikaw po ang naglikha ng lahat at ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsasaayos mo po at paggabay sa iyong iglesia. At Lord, bilang pagpapatuloy ng aming pagsamba sa iyo, ay amin pong hinahandog itong mga ipinagkaloob mo din sa amin, Panginoon. At salamat dahil ito ay magagamit para po sa paglilingkod sa mga banal, paglilingkod sa iyong mga anak, and even, Lord, para magpatuloy ang paglaganap ng iyong kaharian, na ito ay mga gagamitin mo din, Panginoon, bilang means para po magawa namin yung mga bagay na nangangailangan ng salapi. At salamat, Panginoon, dahil ito ay iyong iingatan at ikaw po ang patuloy na sabi mo sa iyong salita, ang patuloy na bibigay ng biyaya sa bawat isa upang kami ay sumagana sa paggawa ng mabuti. At salamat, Panginoon, even sa pagpapatuloy na aming maririnig ang iyong salita. Ikaw po ang siyang maghahanda ng bawat isa, puso na mapagkumbaba at puso na tatanggap sa iyong salita. O Diyos, ikaw po ang magbigay ng karunungan at kaunawaan. At ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa amin. Kami ay pag-isahin, bigyan ng iisang puso at iisang pag-iisip na nagpapasakop sa iyong kalooban sa pamagitan ng iyong salita. At aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, kids, pwede na. Alright, so good morning po and welcome po sa His Community Church.
I'm so happy no na makita po ang bawat isa. So, welcome niyo po ang bawat isa. Alright. So, as we start, tayo po ay magpapatuloy sa salita ng Panginoon. And kung medyo nabigla po kayo sa mga pagbabago na ginagawa natin ngayon, mamaya po, meron po tayong kauna-unahang Sunday school lang ang nilagay ko. No? Pero, ayun, mag-aaral po kasi tayo. And mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung kahalagahan at bakit po ganito yung gagawin natin. At liwanag ko din po sa inyo, ano pong kahulugan ng Lord's Day? Ano pong kahulugan ng Sunday? Bakit po merong Sunday? At bakit tayo sumasamba sa Lord's Day? Bakit tayo sumasamba sa Linggo? Okay? And so, nandun po talaga yung mga challenges na may mga magbabago talaga sa atin, maapektuhan tayong lahat. Pero naway ang Panginoon lang po ang siyang magpaunawa sa atin noon at bigyan tayo ng puso na tayo ay magkakaisa. Okay. Pero rest assured, lahat po ng ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So sa ating pagpapatuloy, let us open our Bible in the book of Acts, mga gawa, chapter 4, and magpapatuloy po tayo sa verse 32. So ulitin ko po, mga gawa, chapter 4, verse 32. Okay. Sige po. Pakitulungan po yung iba sa pagbuklat no, ng Bible. So, magsisimula tayo sa chapter 4, verse 32. Chapter 4, verse 32 hanggang chapter 5, verse 11. Off mo na. Sige na. Okay. Acts 4:32. Okay. So, nung nakaraang linggo po, kung matatandaan ninyo, atin pong na pag-aralan at ayon sa salita ng Panginoon, kung ano pa yung mga bagay na dapat nating gawin bilang paghahanda or bilang pagharap sa mga pag-uusig or even yung mga pagsubok po sa ating buhay. So, kung matatandaan niyo po, isa sa mga bagay na dapat nating gawin ay ang manatili po sa iglesia. So, dapat doon po tayo sa mga kapatid na nanatili, hindi po sa mga hindi mananampalataya. Okay? Dahil yun ay hindi po makakatulong sa atin. And also, isa sa mga bagay na atin ding natutunan is dapat ang iglesia po ay sama-sama sa pananalangin. At ang ating pananalangin ay naayon po sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. And so, tandaan po natin na tayo po ay nasa digmaan. Tayo po ay nasa digmaan. Hindi po, teka lang po. Patayin mo na lang. Okay. So, teka lang po, no?
Focus lang po tayo sa... So sana po... Okay po. Alright, so balik po tayo. So tandaan po natin na tayo ay nasa digmaan. Marami po mga bagay na pwedeng mangyari na pwede po talagang magpahina sa atin. Gaya po niyan, kung nakikita niyo po nangyari, may mga maliliit na bagay na pwede po talagang ma-distract tayo. And so, kailangan po talaga natin ng pagtutulungan. Kailangan natin ng pagtutulungan. No? Anyway, so, kung matatandaan niyo po, sa chapter 4, verse 31, makikita niyo po dan na may tagumpay po ang iglesia, no, during this time. Kung may imagine niyo po yung situation during that time, I think napakasaya na makita na sa kabila ng pag-uusig na kanila pong pinagdaraanan, ay mas naging matibay pa po sila. At sabi dyan sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. So hindi po sila nahinto bagkos sila po ay nagpatuloy. Now, in verse 32, makikita po natin dito kung ano ba ang dapat nakikita sa isang iglesia. Kasi nga po, di ba, last time, dapat tayo ay manatili sa iglesia, dapat ang iglesia ay nananalangin, sama-sama. So isa po yan sa mga bagay na dapat natin nakikita sa isang iglesia. So ibig sabihin, yun din po yung mga bagay na dapat nakikita sa atin. Bilang sinasabi natin na tayo po ay nasa iglesia. Bilang sinasabi natin na tayo ay kabilang sa nag-iisang tunay na iglesia. And dapat maging malinaw po yan sa bawat isa. Meron lamang pong isang tunay at nag-iisang iglesia at yun ay ang iglesia na itinaguyod ng Panginoong Hesus. And so, meron pong salita na tinatawag na Catholic. Pag sinabi po natin Catholic, ibig sabihin po nun universal, iisa. So, there is only one holy, Catholic, and Apostolic Church. Pag sinabi nating Apostolic, ito po yung church na nagsimula sa pamagitan ng mga apostol. At yun po ang ating nakita sa Acts. Diba? Yun po yung ating mga pinag-aralan. So dapat maunawaan nyo na po yan. Wala pong, hindi po totoo yung, iba-iba tayo ng relihiyon, pero isa lang tayo ng Panginoon. Mali po yun. Okay? Even in Christianity, meron pong maraming mga denomination, di po ba? And so, napakahalaga po na ating aralin ang salita ng Panginoon kung saan ba doon ang tunay na iglesia. Hindi po yun batay sa ating pakiramdam, dito kasi grabe, live music nila, ang ganda ng instrumentalist nila, ang gagaling ng kumanta. Ay, wag dito, boring yung mga kanta. Dito hindi aircon. Dito aircon. Dito yung mga salita, puro yayaman ka, magkakaroon ka ng kotse mamaya, dito ako. Dito naman, puro correction. Di ba? Iba-iba. Dito naman, puro sigawan, puro, di ba? Dito naman, puro iyakan. So you see, marami pong ginagawa ang bawat denominations, even sa Christianity. So, ano yung magiging batayan natin para malaman natin ng isang pagtitipon-tipon na yan ay sumusunod sa salita ng Diyos? So let us look at the Word of God. Ano yung mga dapat nakikita sa iglesia? Verse 32, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Now, kung papansinin niyo po dyan yung salitang ang buong bilang, matatandaan niyo po ba kung ilan na po ang estimate na mananampalataya sa time na ito? Around 20,000, more or less.
And imagine more or less 20,000 believers. Ano pong sinabi dyan? Ang buong bilang ng sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Now, ang sinasabi po dito ni Lucas bilang nagsulat ng mga gawa, he is talking about genuine believers. Ibig sabihin, mga tunay na mga sumasampalataya. Isipin niyo po yan. Ang binabanggit po dito ay mga tunay na mga sumasampalataya. They are genuine. They are genuine. Lahat po dito. Why? Kasi sabi po dyan, meron silang pagkakaisa sa puso at sa kaluluwa. Ano bang ibig sabihin ng pagkakaisa sa puso? Ibig sabihin po, bawat isa sa kanila, lahat po sila, imagine, more than 20,000 individuals. Magkakaisa po sila ng ibig gawin at iisa lang din po sila ng kaligayahan na gusto nilang gawin. And then, iisa sila sa kaluluwa. Anong ibig sabihin ng kaluluwa? Yung buong pagkatao nila, sila ay iisa. At iisa sila sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Iisa sila sa pagpapasakop sa kung anuman ang kagustuhan ng Panginoon. And tingnan nyo po kung ano po yung nangyari sa kanila dahil meron silang pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Now, dahil nauunawaan po nila na sila po ay iisa sa iisang namumuno. Sino ba yung head ng church? Sino yung ulo ng iglesia? That is Christ. At dahil naunawaan nila yon, na iisa lamang ang nagmamay-ari sa kanila, naunawaan nila na lahat din ng pagmamay-ari nila ay hindi sa kanila, bagkus iisa lamang ang nagmamay-ari noon, at yun ay ang Panginoon. Kaya hindi nila iniisip na ang bawat meron sila ay sa kanila, kundi ito ay pagmamay-ari ng lahat. You see? Ganun po katotoo yung kanilang pagkakaisa. That even meron akong lupa, meron akong bahay, meron akong pera, lahat ng ito ay hindi sa akin. Ang nagmamay-ari nito ang Panginoon, kaya ang lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, sila ay may karapatan na ma-enjoy kung ano ang meron sa akin. You see? Ganun yung pagkakaisa na meron sila. And dapat po natin yung maunawaan. Kung ang bawat isa sa atin, maunawaan natin na iisa lamang nag-ahari sa atin. Kung maunawaan po nating totoo na ang Panginoong Hesus ang ulo ng iglesia, dadaloy po din sa atin to. Mangyayari din po ito sa gitna natin. And in verse 33, ano pa mga nangyari? So yan ang isa sa mga bagay na dapat po nating makita sa isang iglesia. Sila po ay nagkakaisa. Sila ay iisa. And then in verse 33, at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito po ang isa din sa mga bagay na dapat nakikita sa iglesia. Number 2, ano yun? Ang patotoo sa katotohanan. Patotoo sa ebanghelyo. Evangelism is isa sa mga bagay na natural na nakikita sa isang iglesia. Hindi lang po yan every Sunday, every Monday to Friday, nagba-Bible study. Yes, yun ay napakahalaga sa atin. But we must understand, tingnan nyo po, sa kabila ng iyon, ano nangyari? Pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Hindi po sila nahinto, bagkus patuloy nilang inahayag ang pagkabuhay ng Panginoon. So ang patuloy na paghahayag po ng ebanghelyo ay isa din sa mga bagay na dapat nakikita sa iglesia. Kaya nga, kung matatandaan niyo po, sabi ko noong nakaraang linggo, magsisimula na po tayo, maghanda po tayo kasi time will come. Tayo ay lalabas at ihahayag ang ebanghelyo. Hindi yun para sa pastor lang, hindi yun para sa mga matatanda lamang. Everyone na kabilang sa iglesia must proclaim the resurrection of Christ.
And sabi ko nga, naalala ko sa BS namin nila Gab and ni Glenn, sabi ko, alam nyo ba kung bakit hindi tayo nakakaisip or nakakaramdam ng pagkahabag sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Alam mo ba bakit hindi tayo nakapag-pray sa ating mga kapatid? Kasi tayo ay punong-puno pa rin sa ating mga sarili. Unless na mag-surrender tayo. No? Totoo po yan. Kapag tayo po ay nananatili na nag-e-enjoy sa sarili natin, anong ibig sabihin? Ini-enjoy natin yung kasalanan, nananatili tayo sa kasalanan, ginagawa natin kung anong gusto ng ating sarili, hindi tayo darating sa punto na kung saan may pag-ibig at tayo ay mag-iisip sa kapakanan ng iba. Kasi punong-puno pa rin tayo sa sarili natin eh. You see? Ang paghahayag ng Ebanghelyo, hindi natin yan maiisip hanggat punong-puno pa rin tayo sa ating mga sarili. But kung tayo, we surrender to God, iniisip natin ang buhay natin na hindi sa atin, bagkus sa Kanya lamang, I assure you that time will come, ang inyong mga puso ay mapupuno ng pagkahabag at awa sa iba na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. And I can assure you that you can also think, iisipin nyo din ang kapakanan ng bawat isa, mga kapatid na nandito, and you will pray for them. That is true. That is true. So yun ang pangalawa, patuloy po natin ihayag ang Ebanghelyo. Pangatlo, yung number 1 and number 2, ano yung number 1? Pagkakaisa. Number 2, patuloy na paghahayag ng Ebanghelyo. Number 3, ito yung bagay na hindi natin gagawin. But yung number 3 is yung bagay na gagawin ng Panginoon. Ano yun? At sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Now, isa po sa patunay ng isang iglesia, ang isang pagtitipon-tipon ay kabilang sa tunay na iglesia, nandun po ang dakilang biyaya ng Panginoon. Now, ano pong ibig sabihin ng dakilang biyaya? Hindi po ito patungkol sa maraming pera ang bawat isa. Well, pwede yun. Pero hindi, again, mga kapatid, kapag sinabi po nating blessing, kapag sinabi po nating biyaya, sana po mawala na po sa isipan natin yung pera, pera, pera. Well, possible. Pwede yon, biyaya yon. Pero, alam niyo po yon, lagi nating intindihin at unawain na ang biyaya po is actually bagay na ating natatanggap na nakakatulong sa atin na patuloy tayong lumago sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa Panginoon. Yun po ang biyaya. So dito niyo po makikita na sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Ibig sabihin po, di ba, nung una, nagbibigay sila. Lahat ng pagmamay-ari nila ay para sa lahat. Alam niyo po ba nangyari? Patuloy silang binigyan ng Panginoon upang magpatuloy din sila sa pagbigay sa mga nangangailangan. And patuloy din po ang Panginoon sa pagbigay sa kanila ng kalakasan, katapangan at katatagan upang ipagpatuloy na ipahayag ang Ebanghelyo. So, yan po ang isa sa mga marka ng isang pagtitipon-tipon ay kabilang sa tunay na iglesia kapag kumikilos po ang Panginoon sa gitna natin. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon, bagkus tinatama, tinutuwid, sinasaayos ng Panginoon ang lahat. Kung makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po bakit hindi natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon? Bakit parang walang nangyayari sa akin, Lord? Kasi hindi tayo nagpapasakop sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. But tingnan niyo po ano nangyari sa kanila. Kung babalikan niyo po sa chapter 4, verses 23 to 31, di ba po, pinagbawalan sila? Pero anong ginawa nila? Nanalangin sila, Lord, bigyan mo kami ng katapangan. Bigyan mo kami kung anong kailangan namin upang patuloy na tapat at patuloy na maihayag namin ang katotohanan. Anong ginawa ng Panginoon? Tumugon ng Panginoon. Binigay ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. Yung katatagan. Bakit? Kasi yun po ang kalooban ng Diyos. You see, as long as ang church na ito ay hindi magpapasakop sa kung ano po ang kalooban ng Panginoon, God will never show His work within us. Wala rin. Sayang yung pagtitipon-tipon natin.
kung hindi naman ang kalooban niya ang ginagawa natin? At hindi kikilos ang Panginoon sa gitna natin kasi nga hindi naman yun ang kanyang kalooban. You see? Pero makikita nyo dito, sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Why? Kasi ang kalooban ng Panginoon ay sumasa kanila din. Hanggat patuloy po tayo na namumuhay ayon sa ating kalooban, we will never see the mighty workings of God. Yun po ang pangatlo. And in verse 34, walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito. You see? Ano po itong pinapakita sa verse 34? Actually, ito po yung binasa natin sa ating paunang pagbabasa sa Lumang Tipan. Kung natandaan niyo po at kung nakinig kayo sa unang pagbabasa sa Lumang Tipan, ito pong nangyayari sa verse 34 ay pagsunod lamang nila sa kung ano ang kautusan ng Panginoon. Let us open Deuteronomy chapter 15 muli. Yun po yung reading natin kanina. And by the way, habang hinahanap niyo po yung Deuteronomy chapter 15, sa atin pong pagbabasa, kanina 'di ba nagbasa tayo po ay makinig na may seryoso na pagrespeto sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ganun po dapat yung puso natin sa pakikinig kanina. Wag po natin isipin na, okay, basa-basa lang yan. Hindi. Dahil yun po ay salita ng Diyos. So, whenever binabasa po ang salita ng Panginoon, makinig tayong mabuti. Ganun po dapat tayo. Okay? So, Deuteronomy chapter 15. Tingnan niyo po yung verse 7. Sabi diyan, kung mayroon sa inyong isang dukha na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga bayan sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasan ng iyong puso, ni maging maramot sa iyong dukhang kapatid. And verse 8, kundi iyong ngang bubuksan ang iyong kamay sa kanya at papautangin mo siya ng sapat para sa kanyang pangailangan, maging anuman iyon. And jump tayo sa verse 11, yamang hindi mawawalan ng dukha sa lupain, kailanman, take note of that, kaya't aking iniutos sa iyo, buksan mo ang iyong mga kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. You see? Etong nangyayari po sa verse 35 at 34 ay pagsunod lamang nila sa utos ng Panginoon. So yan po ang pang-apat na dapat nakikita sa iglesia. Ang pagbibigay, more than that, pagsunod sa utos ng Diyos. You see? Kaya lahat sila, kaya tingnan niyo po, patuloy na ang biyaya ng Panginoon ay nasa kanila. Bakit? Sumusunod sila sa utos ng Panginoon. Di ba? Walang naghihirap sa kanila. Bakit? Kasi sumusunod ang bawat isa sa kanila. And tingnan niyo po ang verse 35. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Ano po nangyari dyan? Yung mga handog nila, inilagay nila sa paanan ng apostol. Anong ibig sabihin ng paanan? Sa paanan ng apostol, literal ba yun na nilagay sa paa? Hindi. Ibig sabihin po, yung lahat po ng mga nalikom nila ng mga handog, inilagay po nila sa otoridad ng mga apostol, bilang ang mga apostol ang siyang magpapamahagi sa bawat isa na nangangailangan. But later on, mababasa natin sa chapter 6 or 7, nag-appoint na po ang mga apostol ng tinatawag na mga deacons para sila na po ang magsagawa ng pag-distribute po ng mga pangangailangan.
para ang mga apostol makapag-focus po sa paghahayag ng ebanghelyo. And church, ganun din po ang aking pinagpe-pray. I hope and pray na there will be men who will stand up before God and be useful before God. Sabi nga ni Kuya sa akin, kaya tol, sige lang, pray for workers for the harvest field. You see? Pero as long ang mga lalaki natin will not grow in the Lord, wala din. If ang ating mga lalaki will stay immature, mananatiling mga bata sa kanilang pananampalataya. But I believe God, in His sovereignty, He will provide workers as long as gagawin natin ang kalooban niya. So, dito po sa verse 35, makikita niyo po dito yung paglagay ng mga handog. Yung ginawa po natin kanina is actually, hindi po yun gawa-gawa natin. But yun po ay, yung makikita niyo sa verse 35, that's the very same thing. Kaya po, di ba, kung matatandaan niyo po, lagi kong sinasabi, hindi tayo focus sa pera. Well, that is true. Sa simula, sabi ko talaga, wala akong pakialam sa pera. Kaya lang nagkamali tayo doon. No? Mali pala yun. And so, ang naisip natin, hindi na ako magbibigay. Pero, hindi tayo nagiging wais sa pag-spend ng pera natin. We spend our money sa mga bagay na kalayawan natin, mga gusto natin. Mali pala yun, mga kapatid. Ang pagbibigay po ay pagsunod po sa Diyos. At ito rin po ay ang paglilingkod para sa mga banal. Let us open our Bible in 2 Corinthians chapter 9. Buksan niyo po sa 2 Corinthians chapter 9. Verse 1. 2 Corinthians chapter 9. Verse 1. Pakitilungan, Gab, yung sa likod. Doon ka na lang umupo. Ay, sige. 2 Corinthians chapter 1. Chapter 9. Chapter 9, verse 1, sorry. Nasa bagong tipan po yan. At ano pong sabi dyan? Ngayon, kalabisan na para sa akin, nasulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal. You see, ang sinasabi po dito ni Pablo is ang paglilingkod para sa mga banal. Sino ba yung mga banal? Mga mananampalataya. Tandaan niyo po, ito pong sasabihin, itong babasahin natin ay paglilingkod po para sa mga banal. And jump tayo sa verse 6. At ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. And verse 8, at kaya ng Diyos na pasaganay ng lahat ng biyaya sa inyo. You see? Upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Now, in verse 6, hindi po ibig sabihin niya na kung nagbigay ka ng 1 million, magbibigay ang Panginoon sa iyo ng 2 million. Hindi po ibig sabihin niya na nagbigay ka ng 5 pesos, 5 pesos lang din ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yan po yung maling pagkagamit ng mga maraming modern evangelicals ngayon. Na magbigay kayo ng marami para marami din blessing sa inyo, that is wrong. Well, kung babasahin nyo dan, parang proportion siya, no? Pag nagbigay ka ng marami, marami din babalik sa iyo. Well, that is true. Pero hindi po sa sense na kung
magkano binigay mo, ganun din ang babalik sa'yo, doble pa. Hindi po ganun yun. It's possible na you give more, pero maghihirap ka. Pero ang binibigay sa iyo ng Panginoon ay sumasagana ka sa puso ng pagsunod sa Kanya. Hindi po ito patungkol sa pera. You see? Kasi nga, ang tinuturo ng marami mga modern evangelicals ngayon, the more you give money, the double you will receive money. It's all about money. Hindi po ganun. So sa inyong pagbibigay, huwag po kayong mahiya. Kung maliit lang, as long as yon ang nasa puso ninyo. Pero take note, mag-ingat kayo sa ganyan din pag-iisip. Kasi maaari, sabi ni Pastor, kahit konti lang. Pero napakabongga mo sa ibang bagay. Napakabongga mo sa Shopee. Napakabongga mo sa paggagala. Napakabongga mo sa, di ba? Sino dito yung pag may fiesta, garbo-garbo ang paghahanda, pero pag sinabi lunch together tayo sa church, ay, wala kaming pera. You see? Be careful on that. Pag sa church, ganun na ganun tayo. Pero sa ibang bagay, ganun na ganun tayo. You see? That's wrong. Ang daming pambili sa pampaganda, pero walang pambili ng Biblia. You see? Ingat kayo dyan. Mali po yan. Hindi po ibig sabihin na sinabi dito ayon sa iyong kakayanan, magiging, okay lang yan. Sa church, okay lang yan. Sa dito ako. Mali po yun. Kasi nga po, ganon ang ating puso kasi hindi natin nakikita ang kahalagahan. Hindi natin nakikita ang ibig sabihin ng iglesia. Pero kung babalikan natin yung 2 Corinthians, balik tayo sa verse 8. Hindi na po to bago sa ginagawa ng iglesia nung una. Tingnan niyo po diyan sa verse 1. Ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So Paul is talking about different church sa Macedonia. Bakit ano nangyari? Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapaghatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So you see, naghihirap sila. Sila mismo naghihirap, pero hindi yun naging dahilan upang hindi sila magbigay ng tulong sa ibang mga kapatid sa ibang lugar. And in verse 3, ako ay makakapagpatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayanan at higit pa sa kanilang makakaya. You see? Di ba ang Pinoy, basta fiesta, uutang yan para lang makapaghanda. Ganon yung effort nila. Pero sa maling bagay. Pero dito, you see, mahirap lang din sila, pero ano naging nangyari? Higit pa sa kanilang makakaya ang kanilang nabigay. Bakit? Verse 4, tingnan nyo dyan, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod ng mga banal. Nabanggit po uli yung pakikibahagi sa paglilingkod ng mga banal. You see? At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan. Even si Paul, nagulat siya. Kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. And this is the most important thing. Hindi natin yun magagawa kung hindi din tayo nagpapasakop sa Panginoon. Hindi natin yun magagawa kung tayo ay punong-puno pa rin sa ating mga sarili. Sila'y naghihirap na, dumadanas pa sila ng pag-uusig. Pero sila'y sumasagana sa pagtulong sa kanilang mga kapatid. Why? Ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. So yung nangyari po dito sa mga gawa, yun po ay nagpatuloy na nangyari. At patuloy na nangyayari.
Yun po ang isang bagay na dapat po nating makita sa isang iglesia. Ang ating pagbibigay sa Diyos. At para sa paglilingkod sa mga banal. And there is one example. There is one example, verse 36. Balik tayo sa mga Gawa, chapter 4, verse 36. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinaguriang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. So meron pong inintroduce na isang tao. And ano bang ginawa niya? Verse 37, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. So ito pong yung sinabi po kanina sa verse 34 at verse 32, hindi po yun haka-haka lamang ni Lucas. He gave one example. At siya po ay nagbigay ng isang genuine believer. Yan po ay si Jose, na binigyan po ng pangalan ng mga apostol. Take note, ang mga apostol po ang nagbigay ng pangalan sa kanya na Bernabe, or sa English, Barnabas. Bakit po siya binigyan ng mga apostol ng ganitong pangalan? At ano bang kahulugan ng Bernabe? Anak ng pagpapalakas ng loob. Bakit po siya binigyan ng ganong pangalan? Kasi kung babasahin niyo po patuloy ang mga gawa, doon niyo po makikita na si Bernabe po ang siyang nag-welcome kay Pablo. Sino ba si Pablo? Dating si Saulo. Sino ba si Saulo? Siya po ay masigasig na pumapatay at kalaban ng mga mananampalataya dati. Pero dahil nga po siya ay, kilalang kilala po si Saulo bilang kaaway ng Panginoong Hesus. Pero ang Panginoon sa kanyang awa ay niligtas si Saulo. At siya ay naging Pablo. And ang tao na siyang nag-open at nag-introduce at nag-welcome kay Pablo, sino yun? Si Bernabe. Siya po yun. At ano pang ginawa ni Bernabe? Siya din po ay kasama ni Pablo sa paghahayag ng ebanghelyo sa mga hentil. Take note of that. And pangatlo, ano pa? Si Bernabe din po yung tumindig. At sinabi kay Pablo, kasi meron po silang kasama si John Mark, yung nagsulat po ng Gospel of Mark. Si John Mark po ay iniwan po si Pablo sa ere. Sila po ay nasa mission. I think first mission ni Pablo or second mission. And then nag-back down po si John Mark. Sabi niya, ayoko na, hindi ko kaya. And so sa pangalawang mission, sabi ni Pablo, hindi ko na isasama si John Mark, pabigat lang sa akin. Pero si Bernabe po ang nagsabi, hindi. Bigyan natin ng chance. So parang nagkaroon po ng pag-uusap sila. Nagkainitan. Hindi naman nag-away. Nagkaroon lang ng diskusyon silang dalawa. Bernabe at si Pablo. You see? And then pagkatapos po nun, sinama po ni Bernabe si John Mark. And then nagpatuloy sila, si Pablo sa ibang lugar naman. Pero ano po nangyari pagkatapos nun? Yung batang lalaki na si John Mark na dati ay iniwan si Pablo sa misyon, isa siya sa mga nagsulat sa Ebanghelyo, sa Gospel of Jesus Christ. You see? Yan ang binabasa niyo. Matthew, Mark, siya po nagsulat noon. And later on, sa mga letter ni Pablo, sasabihin niya na binabanggit niya si John Mark na malaki ang tulong sa kanya. You see? Bakit ko po yung sinasabi sa inyo? Ganon. Kaya po ang pangalan ni Jose naging Bernabe kasi siya po ang anak na nagpapalakas ng loob. Naging totoo po sa kanyang pangalan, yung kanyang pamumuhay. Now, take note of that. Si Jose po, dito sa verse 36, sa unang pagpapakilala sa kanya dito sa salita ng Panginoon, siya po ay nagbigay. Now, marami po sa atin na magsasabi, sige, basta magbigay lang ako, magbigay. Okay na yon. Pero dito po makita niyo isang halimbawa. Siya ay nagbigay, yes. Pero hindi lang po hanggang doon. Siya po ay naglingkod sa Panginoon. Siya ay kasama ni Pablo sa paghahayag ng Ebanghelyo. Minsan kasi iniisip natin, basta okay na ako magbigay, kayo na doon. No.
And ito, makikita nyo dito ang isang halimbawa na isang tunay, genuine na nagbigay. Pero meron lang pong sasabihin sa inyo, sabi po dyan, si Jose, isang Levita. And kung babasahin niyo po sa Old Testament, sa mga Bible reading po ninyo, mababasa niyo po doon na wala pong lupa na ibinigay ang Panginoon sa mga Levita. Pero bakit siya nagkalupa dito? Bakit siya nagkalupa? Dito niyo po makikita na sa panahong ito, ganun na po kalaganap ang hindi pagseseryoso at pagsunod sa utos ng Diyos. That's one thing, you see? Ganyan na po, hindi na po sumusunod ang mga Israelita sa utos ng Panginoon. Now, you see, there's one person dito na example sa atin na totoo yung sinabi at pinag-usapan natin kanina. Now, gusto ko po makita ninyo na sa chapter 4, makita nyo doon yung kasaganahan, no? yung glory, kaluwalhatian ng iglesia. At the highest point, ito yung highest point po ng iglesia, na ang Panginoon ay kumikilos sa kanila, sila ay kahit sa pag-uusig, sila hindi na natinag, sila nagpapatuloy, at ang mga mahihirap sa kanila, and take note, marami po ang mahirap doon during that time. Bakit? Kasi marami po na nagmula sa ibang bansa, hindi na po bumalik sa kanilang bansa, na natili sila doon upang mag-aral at matuto sa katuruan ng mga apostol. So, imagine, wala na silang trabaho, walang bahay. So, kailangan na kailangan talaga na yung mga tao, mga mananampalataya na nandun ay magbigay. You see, that's the will of God. Now, again, makikita nyo dito yung kaluwalhatian ng iglesia. Dito yung makikita yung highest, yung peak. Grabe ang iglesia that time. No? Grabe. And so, makikita nyo doon na si Satanas, natalo siya sa kanyang plano. Kasi ang plano niya, pag-uusig, di ba? Hinto, wag na, no? Yung mga Sanhedrin, di ba? Oh, sinabihan sila, pinagbawalan sila, wag nyo nang ihayag ang pangalan ng Jesus. Persecution ang ginawa ng kalaban. Pero, hindi yon ang nagpahinto sa kanila. Bagkus, parang yung pag-uusig po ay parang gas sa apoy na nilagay, na imbes na mamatay, mas lumakas pa yung apoy. Pero, at the highest peak of the obedience ng iglesia, gumawa ng another strategy si Satanas. Hindi ko pala kaya to pahintuin sa labas. Bagkus mas lumakas pa sila. So, anong ginawa ng kalaban? Dito ako sa loob titira. Dito ko sila atakihin sa loob. At ano nangyari? Again, at the highest peak of the church, chapter 5, verse 1. Ngunit, dito na magsasamula, no? Ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias, ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Safira. And verse 2, nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ano po nangyayari dito? No? May mag-asawa po. May mag-asawa. Nagbigay din sila. No? Nagbigay din sila. Pero ano nangyari? Nagkuntsaba po sila. Nasasabihin natin, ito na yung lahat. Pero yung binigay lang pala nila, yung one part lang ng kanilang kinita nila sa pagbebenta. At sinabi nila, ito lahat, no? Ibabahagi namin. Ito lahat yung aming lupa. O sa inyo na. Ano po yung kasalanan dito? Huwag niyo pong iisipin na, ay kasalanan pala yung hindi mo ibigay lahat. Kasalanan pala, dapat pala lahat ibigay. Hindi po yun ang kasalanan dito. Ba't ano po ang kasalanan dito? Ang kasalanan po dito is ang kagustuhan ng mag-asawa na sila ay purihin ng mga tao.
Ang kasalanan po dito ay gusto nila na yung kaluwalhatian sa kanila. Yung pagpupuri sa kanila. Hindi sa Panginoon. Gusto nila na maging sikat gaya ni Bernabe. Gaya ni Jose. Uy, gabi si Jose. Nagbigay. Woo! Ay, gusto ko din yun. Benta din natin. Pero, sabihin natin ito na lahat, pero one part lang. Yung 9, atin na. Yun ang gusto nila. Self-glory. Self-glory. And, yun po yung naging strategy ni Satanas mula noon hanggang ngayon. Selfishness. Pagiging makasarili. At anong resulta ng kanilang pagiging makasarili? Hypocrisy. Pagpapakitang tao. Pinapakita nila na kami ay nagbibigay ng lahat-lahat ng amin, pero hindi naman pala. Yun po ang kasalanan. And take note, selfishness, magre-resulta yan sa kasalanan, at domino effect na po yan. Pagpapakitang tao, at ano pa? Pagsisinungaling, at ano pa? Pagtatago. Yan po yung tinatawag natin na secret sin. Yun po ang ginagawa ni Satanas mula noon hanggang ngayon, na ang mga kabilang sa iglesia ay may ginagawang sikretong kasalanan. At saan po yan nagsisimula? Nagmumula sa pagiging makasarili. And that is a warning sa bawat isa sa atin. Kung ikaw man ay may ginagawa na iyong tinatago at ikaw ay nagkukunwari at ikaw ay nagsisinungaling, yan po, ikaw po ay nahuhulog sa secret sin. At anong sabi ni Pedro sa kanila in verse 3? Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas? You see? Kapag po tayo ay bumigay sa temptasyon, tayo po ay nagpadaig kay Satanas. And again, ulitin at ulitin ko po, magsisimula ka ng magsinungaling, magtago, at magpakitang tao. Kapag ganyan po ang ginagawa mo, ikaw ay gumagawa ng pasekretong kasalanan, kapatid. And ikaw ay nagpapadaig kay Satanas. And that is a warning sa bawat isa sa atin. You see? Nagsisinungaling ka sa Espiritu. Take note of that. You are not lying before men, but ikaw ay nagsisinungaling sa Espiritu. Verse 4, nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nanatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So ano pong sinasabi dito ni Pedro? Hindi po sapilitan na ibenta nila yung lahat ng meron sila at ibigay. Hindi po yung sapilitan. Kusa po yun. Kusa po yung pagbibigay. Kaya lang nga, dahil nga sa pagiging makasarili ni Ananias at ni Safira, dahil sila nagpadaig sa kasinungalingan ni Satanas, nagawa nila yun. Na gusto nila na maging tanyag, pero hindi naman nila kayang yung cost. You see? Selfishness. So verse 5, ano nangyari? Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay at sinidla ng malaking takot ang lahat ng mga nakarinig nito. Ano nangyari kay Ananias? Siya po ay namatay. Dito po natin makikita ang pagdidisiplina ng Panginoon.
At ito po ay pagpaparating ng mensahe sa iglesia na ang kasalanan ay kasalanan. Ito'y hindi maaaring manatili sa iglesia. At ano pa nangyari? Pagkatapos ng halos verse 6, tumindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Okay? Nilibing na siya. Ano nangyari sa asawa niya? Verse 7. Pagkatapos ng halos 3 oras na pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari. Now, let me pause on this one. Meron po sinabi niya pagkatapos ng 3 oras. Imagine, 3 hours ang lumipas. At ano po pinapakita nito? Ganun po ang pagtitipon-tipon ng iglesia. They spend quality time together. So yung pagbabago po natin, hindi na po yun bago. It's common. At mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo bakit ganito ang kanilang ginagawa. Imagine, 3 oras, nandun pa rin sila. At hindi pa tapos, pumunta dun si Sapphira para umattend ng pangalawang sermon. Siguro. Di ba? You see? And verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang gayong halaga ng ang lupa. Sinabi, oo, sa gayong halaga. So nagsinungaling din po si Sapphira. And then verse 9, sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ng mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. So you see, kakabalik pa lang ng mga binata na naglibing sa kanyang asawa. At ano mangyayari sa kanya? Verse 10, agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at siya'y namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang patay siya, siya'y kanilang inilabas at inilibing tabi ng kanyang asawa. In verse 11, sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. So ano po nangyari kay Sapphira? Siya din po ay namatay. At ano pong nangyari? Yun po ay ang pagdidisiplina ng Panginoon. Now siguro marami sa atin ngayon ang natatakot. Siguro isipin po ninyo na bakit gano'n naman ka-harsh? Bakit namatay agad? Diba? Bakit namatay agad? Ang purpose po niyan ay yung verse 11. Upang magkaroon ng malaking takot ang iglesia. Anong klaseng takot yon? Ito po ay pagpapakita, listen, ito po ay pagpapakita na seryoso ang Panginoon sa kasalanan. Ito po ay pagpapakita na hindi po papalampasin ng Panginoon ang iglesia sa pagkakasala. Ito po ang pagpapakita na hindi dapat, na dapat ang iglesia ay malaya po sa kasalanan. Ito po ay pagpapakita na walang maliit na kasalanan. And so, dapat po tayong maging seryoso dito. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, at ito po yung ano ba to? Pang-6? Pang-5? Pang-6, na dapat na nakikita sa iglesia. Yan po ang tinatawag natin na church discipline. There must be discipline, mga kapatid. At pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ito. Itong nangyari, itong binabasa natin ngayon, upang maipakita sa iglesia kung gaano kaseryoso po ang Panginoon sa pagdidisiplina. At hindi niya po papahintulutan na ang iglesia niya ay nananatili sa kasalanan. Hindi niya po papahintulutan ng kasalanan. Kaya sabi ko nga po sa music team kahapon, we will not tolerate sin anymore. Kung dati, nagkukunwari tayo sa isa't isa, hindi na yan mangyayari. Kasi ito ay iglesia ng Panginoon. And kung iisipin ng bawat isa sa inyo, magaling ako magtago.
Sabi ko nga sa music team kahapon, hindi ko na kailangan halugugin yung mga buhay ninyo. It is God who will reveal. Nakita niyo po ano nangyari kay Pedro? Walang nagsabi sa kanya. Hindi kayo napatanong paano nalaman ni Pedro? It is because inihayag yun ng Panginoon sa kanya. God will give discernment sa kanyang mga under-shepherd to discipline His church. Huwag kayong matakot sa akin. Matakot kayo sa Espiritu na nasa inyo. If you are part of the church, if you are part of the body of Christ, kayo ay didisiplinahin ng Panginoon. And it must not be a bad thing. Because yun ay dapat ikalugod natin. By the way, Ananias and Sapphira, they are believers. Sabi ko nga po kanina in chapter 4, verse 32, ang buong bilang ng sumasampalataya, they are genuine believers. Ananias and Sapphira, they are saved. Kaya lang, nagpadala nga sila sa kanilang sarili. So dito po natin makita na yes, there will be times na meron sa atin ang magpapadala sa kasalanan. We are not free from sin in terms of, we are free from the slavery of sin. But we are not free from sin yet. Bakit? Kasi nasa katawan pa tayo ng kasalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tayo po ay nasa digmaan. Every day is a battle para sa bawat isa sa atin. Kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo na po ay napalaya na doon. So anong ibig sabihin nun? Kaaway na natin ang kasalanan. You see? And let us open our Bible. Wag na lang pala. And alam niyo po ba, in 1 Peter 4:17, sabi po doon, ang paghuhukom ay nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Tandaan niyo po yan, ang paghuhukom ay nagsisimula sa iglesia. Tayo ang mauuna. Kaya lang, yung paghuhukom na po ito, hindi po ito paghatol. But yung paghuhukom na ito ay para pagdidisiplina, pagsasaayos, at pagtatama at pagtutuwid dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. And actually, mga magulang, dapat ito po kasi ang tinuturo natin sa ating mga anak. That disciplina is a form of love. So isa po yan din sa mga bagay na ating aayusin. Yung sa mga magulang din po. So you see, and punta tayo sa 1 John 5, yung binasa din natin kanina, sa reading natin sa Bagong Tipan, kung matatandaan niyo yun. 1 John 5:16 to 21. 1 John chapter 5, verse 16 to 21. Ano sabi diyan? Kung makita ng sinuman ng kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala na hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Anong binabanggit po dito ni John the Apostle? May kasalanan pong tungo sa kasalanan. Tungo sa kamatayan, na nagdudulot ng kamatayan. Now, I think ang ibig sabihin po dito ni John the Apostle is, there will be time na kapag ang kasalanan ay hindi talaga nakakatulong sa iglesia, it's possible po na kukunin siya ni Lord. Yun nangyari po kay Sapphira at Ananias. Totoo po yun. Well, maybe sasabihin nyo, hindi na yan nangyari ngayon. Let me tell you, it's still happening until now. Hindi man ganun kadali. Hindi man ganun kadali. Pero mangyayari yan. Nangyayari pa rin yun. Maybe, maaksidente ka. Maybe, magkakasakit ka. And it's part of the discipline of God. So be careful. Be careful.
And bilang iglesia, bilang pong itinalaga ng Panginoon. Dati, nahihiya pa po ko to sabihin. Pero now, by the grace of God, I am so thankful before Him na finally, masasabi ko na under shepherd po ako ng Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, it's really my calling upang maging pastor. And so by the grace of God, tinuturuan niya po ako na paano ang dapat gawin bilang pagpapastol sa iglesia niya. Kaya nangyayari po itong mga bagay na pagbabago sa iglesia. Okay, 3 minutes left. So sa pagtatapos, paki-open lang po yung mga Bible niya sa Joshua chapter 7. Pakitulungan po yun sa likod. Joshua chapter 7. Handaan nyo lang, Joshua chapter 7. Sa pagtatapos, let me tell you a story. Kasi mahilig tayo sa story, no? Joshua chapter 7. Ito pong story na sasabihin ko po sa inyo. Handaan nyo lang yung chapter 7. Mamaya na po yung verse. Story ko muna. So, ito pong story dito na babasahin natin sa Joshua chapter 7 is ang story po ni Achan or ni Akan. Sino po ba si Achan? Bago yan, ito po yung time, ito pong babasahin natin, ito po yung time na kung saan ang Israelite po ay tatawid na ng Ilog Jordan para po sakupin na po yung mga lupain na ipinangako ng Panginoon sa kanila. Yung promised land po, kumbaga. Di ba, galing po sa Egypt, di ba, lumabas sila sa Egypt, niligtas sila ng Panginoon sa Egypt, and then 40 years, umiikot sila sa desyerto, sa ilang. Ito na po yung time na makakapasok na sila sa promised land. At ito po yung pinakauna na kanilang makukuha, yung Jericho na tinatawag, yung Jericho. Ito po yun. And then, ang utos po ng Panginoon sa kanila, na sirain lahat. Sirain talaga lahat. No? Patayin lahat. Patayin din lahat. Yun po ang utos ng Panginoon. Pero, meron pong isang tao na hindi nila dapat galawin, si Rahab. So, si Rahab po yung nagpatuloy sa mga spiya, kumbaga. Kaya, niligtas po sila ng Panginoon. And then, sabi doon, ang mga pilak, ginto, at sisidlan ng tanso at bakal ay banal sa Panginoon at ipapasok sa kabangyaman ng Panginoon. So ito po yung utos ng Panginoon, yung mga pilak, ginto, sisidlang tanso at bakal, dadalhin daw yon sa treasury ng Panginoon. Okay? And then, ang nangyari, yun po ng utos, no, tapos na. So, may sunod na po silang aatakihin. Yung lunsod po na ang pangalan ay AI, kumbaga. And then, mas maliit po to sa Jericho. So, kaya po, ang pinadala lang po nila, 2,000 to 3,000 lang po na mga sundalo. Kasi nga, maliit lang yung Ai eh. So, madali lang yan, sabi nila. Pero alam niyo po ba nangyari? Sila po ay natalo at meron pong 36 soldiers na namatay. Out of 3,000, 36 soldiers na namatay. Now, bakit po nangyari yun? Yung Jericho na pagkalaki-laki, natalo nila. Yung Ai na pagkaliit-liit, natalo sila. At mayroon pa namatay, 36. Bakit po nangyari? Basahin natin sa Joshua chapter 7, verse 11 to 13. Sabi dyan, ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha ng mga itinalagang bagay. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling dala-dalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi na sasama sa inyo malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Verse 13, tumayo ka, pakabanilin mo ang bayan. You see?
At sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel, ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Ano ba yung sinasabi dito na nagkasalang Israel at may itinalagang bagay na kanila daw dinala? Basahin natin yung verse 20 hanggang 26. Sumagot si Achan kay Joshua. Yan na si Achan. Sa katotohanan na nagkasala ako laban sa Panginoon, Diyos ng Israel. By the way, bago po natin basahin, ang nangyari po niyan, pinagtipon po ng Panginoon ng lahat. Pinalin niya sila by tribes, by family. Okay? And then, pagkatapos po nun, sinabi ng Panginoon, tribe ni forward. Okay, kayo tapos na. Sa tribe na yan, family ni forward. Kumbaga, ganun po nangyari. No? Hanggang sa napunta kay Achan. Ano pong gusto ko ipunto sa inyo? Again, walang kasalanang matatago sa Panginoon. So sa may mga tinatagong kasalanan dyan, this is a warning. 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 So ano nangyari? Verse 21, Nang aking makita sa mga sinasamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto, na 50 siklo ang timbang ay akin ngang ninasa. You see? Pagnanasa. Dito po talaga magsisimula. Sariling pagnanasa. At, anong ginawa niya? Kinuha niya. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niya. Pagkatapos anong ginawa niya? Tinago niya. You see? Ganun talaga po ang cycle. First, selfishness, selfish desires. Then kasalanan. Then ano mangyayari? Magtatago ka. Lahat ng kasalanan may pagtatago. Sino man may tinatago dyan? In verse 22, kaya't nagpadala si Joshua ng sugo at kanilang tinakbo ang tolda at nakita iyon ay nakatago sa kanyang tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. So jump na po tayo. Verse 25. At sinabi ni Joshua, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? Pakinggan niyo po yung sinabi ni Joshua. Bakit mo kami dinala ng kaguluhan? Dinadalhan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito at pinagbabato siya ng mga bato ng buong Israel at kanilang sinunog sila sa apoy. In verse 26, kanilang binuntunan siya ng mataas na bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay tumalikod sa bangis ng kanyang galit, kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Anong ginawa nila? Pinagbabato po at sinunog. Hindi lang po si Achan, buong pamilya po ni Achan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapag babasahin nyo po ang lumang tipan, makikita nyo ang kabanalan ng Panginoon. At doon kayo matatakot na ayusin ang mga buhay ninyo, lahat ng umaharap sa banal na Panginoon. Harsh ba ang Panginoon? Hindi. Nararapat lang po yun na mangyari. Bakit? Kasi sa kasalanan. Kaya lang po kasi tayo, yung kasalanan, minamaliit po natin. Kaya binubunto natin yung sa Panginoon. Ang harsh naman ng Panginoon. You see? Baliktad. Banal lang Panginoon. So, anong pinakita dito? Disiplina. Hindi papahintulutan ng Panginoon ang kamalian, kasinungalingan sa kanyang iglesia. Why? Kasi yan po ay estratehiya ng kalaban. And ano bang epekto nun? Diba? Nagbigay ng kaguluhan sa buong Israel. Natalo sila.
even 36 ang namatay sa mga sundalo. So you see, kapatid, if ikaw ay nananatili sa secret sin, you are affecting not only yourself, also your family and even the church. Kaya po, sabi ko po sa inyo, there will be church discipline. Yan po ay mahalaga sa iglesia kasi hindi po yun papahintulutan ng Panginoon. Ang pagiging makasarili ay magdudulot ng kasalanan at magsisimulang magsinungaling at magtago ang tao ngayon. At ito ay magdudulot ng hirap sa iglesia. Madadamay po ang iglesia. Take note of that. Ngunit ito'y hindi maitatago sa Panginoon. Lilinisin niya yan. Kaya po merong pagdidisiplina. At ito po isa sa mga bagay na malaking gagawin natin sa iglesia. Church discipline. Hindi man po nangyayari sa panahon natin ang agarang pagkamatay. Ngunit ang mensahe ng Diyos ay malinaw. God wants His church to be pure. Because that is His church. Dalisay na iglesia. Praise God. Bakit parang nalugmok kayo? Praise God! Kasi ganun ang Panginoon. Praise God kasi banal ang Panginoon. Hindi yun dapat ikatakot. Hindi yun dapat ikabahala ng bawat isa. Yeah, well, kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, ikabahala mo yan. You will be disciplined. Church, let us praise the Lord. Kasi kumikilos ang Panginoon sa gitna natin. You see? So ang mga mayayabang, it's time na magpakumbaba. Ang mga matitigas ang ulo, it's time sa pagdidisiplina. Ang mga nananatiling bata, it's time to be mature. Ang mga hindi rumerespeto sa Panginoon, it's time to give Him the deepest respect and reverence. This is His church. It is God's. It is His community church. Sa Kanya to. At lilinisin niya ito. You see? God is so gracious to us na ipinakita niya to sa atin. At hindi niya tayo pinaintulutan na magpatuloy sa ganong klaseng pagtitipon-tipon. So mamaya po, we will have lunch muna and then magkakaroon po tayo ng Sunday school. Ayusin po natin lahat. I-explain ko po sa inyo lahat. No? Let us pray. Our Father in heaven, wonderful is your name. Holy is your name. You are holy, O God. You are holy, holy, holy. And you are true. Walang kasinungalingan, walang kabaluktutan, walang pagkukunwari, walang kasalanan ang mananatili sa iyong iglesia. Dahil ito ay nakapaloob sa iyong pag-iingat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagkilos, sa pagtatama, pagtutuwid sa iglesia mo dito sa Kapkaben. Upang ito ay lumago at magpatuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos. Ikaw lamang. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po. So tayo po'y maganda na sa ating pagsasalo-salo. Tayo po'y kakain muna.